Sa ating lahat, tayo nandoon at ang ating pagtalakay ay kanyang gabayan at ang pagpapala ng ating pag-uusapan ay mapasa ating lahat habang nagpapatuloy ang ating fellowship. Welcome po sa ating lahat ngayong sandaling ito. Ang atin pong pagtalakay ay pinamagatang ever-present at ito ay tungkol sa presensya ng Panginoon na palaging sumasa atin na nagbibigay sa atin ng seguridad at fully secured in the will and faithfulness of the God who is always there. At tiyak na tiyak sa kalooban at katapatan ng Diyos na palaging nandiyan at sumasama sa atin. At ito yung pangako ng Panginoon sa atin na tayo sasamahan niya. Ito ang katiyakan natin sa ating pagsunod at sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi tayo yung pupunta doon, kundi siya yung pupunta sa atin. Siya ang maghahanap sa atin, siya yung tatahan sa atin, siya yung uh, pupunta sa atin. Dahil ito yung gusto ng Panginoon. The great I am na Diyos ay palaging sumasa atin. At yun yung gusto niya, palaging kasama natin uh, sa ating pangkasalukuyan. Kasi palaging kasakasama siya natin. Ito ang katotohanan at ito ang katiyakan ng buhay at paglilingkod ng isang mananampalatayang tagasunod ng Panginoon at puspos ng kanyang presensya sa Espiritu Santo. Ano ba ang katiyakan na ang Panginoon ay sumasa atin? Bakit niya ba tayo pinupuntahan? Bakit niya ba tayo um, itinataguyod? Bakit niya ba tayo sinasamahan? Bakit ba mahalaga tayo sa Kanya? Sa Isaiah 43 verse 1, But now thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Nandito ang Panginoon na kanyang tinitiyak sa Jacob, sa Israel, sa bayan ng mga Hudyo. Sabi niya, ikaw ay aking nilikha, ikaw ay aking inanyuan. Kaya huwag ka matakot dahil ikaw ay aking tinubos na, tinawag kita sa pangalan mo at ikaw ay akin. Nandito yung dalawang basihan ng pagpapahalaga ng Diyos kay Jacob Israel. Dahil siya yung lumikha sa kanya, siya yung umanyo sa kanya, siya yung nagtubos, nagligtas sa kanya at tumawag sa kanya ng personal. I have called you by name. At ito ang ating kalagayan sa kaligtasan na meron tayo. Siya yung ating Panginoon, pero siya din yung ating Creator. Created tayo in the image of God, sa kanyang wangis. At dahil tayo ay created sa kanya, pinapahalagahan niya tayo. At siya yung umanyo sa atin. So, by creation, tayo ay kanyang pag-aari. Diba? Tayo ay kanyang uh, ownership. Pero hindi lang yon, by redemption din. Dahil tayo iniligtas niya, binayaran niya tayo. Okay, dahil sa ating uh, dahil sa ating pagbenta ng ating mga sarili sa kasalanan, tayo ay kanyang tinubos. Tinawag niya tayo ng personal. Kaya tayo ay pag-aari niya. Dahil pag-aari niya tayo by creation, by redemption, by calling us, 'di ba? Tayo ay uh, kanyang pag-aari. At dahil tayo pag-aari niya, siya ay sumasa atin at tayo ay sumasa kanya. At sabi sa verse 2, When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through fire, you shall not be burnt, and the flame shall not consume you. Ito yung kasiguraduhan ng ang Panginoon ay sumasa atin. Hindi lamang by creation, by redemption, at dahil tinawag niya tayong personal, kilala niya tayo ng personal, tayo ay sinasamahan niya anumang kalagayan, anumang sitwasyon yung meron tayo. Na minsan ay mahirap, na minsan ay masakit, na minsan ay malalaki. At hindi na natin alam kung ano yung susunod na hakbang, hindi na natin alam kung ano yung mangyayari sa atin. Pero dahil sa katotohanan siya ay nagmamay-ari sa atin, kanyang sasamahan niya tayo sa lahat ng kalagayan na meron tayo, sa lahat ng panahon. Sabi niya, kahit sa tubig at ginawa na niya yun dati, nahati yung dagat, 'di ba? At sumama siya kay Jacob sa Israel.
Sa River Jordan, nahati din yon, di ba? Hindi lamang yung pulang dagat, kundi pati yung River Jordan. May mga sinamahan siya sa apoy, katulad ni Shadrach, Meshach at Abednego. At hindi sila napaano. Hindi sila napahamak. Dahil sumasa kanila ang Panginoon. Si Daniel, di ba? Siya ay kinulong, siya ay tinapon sa kulungan kasama ng mga leon. Pero bakit siya naligtas? Dahil ang tagapagligtas ay sumasa kanya. At ito yung itinuturo sa atin ng mga kwentong ito. Sumasa atin siya dahil tayo ay pag-aari niya by creation, by redemption, at by personal na pagtawag sa atin. So courage isn't the absence of fear. Kaya tayo merong tapang, meron tayong kumpiyansa, confidence and courage. At hindi ito yung kawalan ng takot, ang tapang. It is moving forward in faith because you know you are not alone. Ito yung magpapatuloy ka pa rin dahil manananampalataya ka na alam mong hindi ka nag-iisa. At ito yung kalagayan natin. Ito yung ginagawa ng pagiging ever-present ng Panginoon sa atin. Tayo ay secure. Tayo ay sigurado. Diba? Ito yung ginagawa niya sa atin. Hindi tayo magtatagumpay dahil sa anumang meron tayo. Tapang, lakas, diskarte, karunungan, katalinuhan. Hindi yun yung dahilan. Pero yung nalalaman natin na tayo ay hindi nag-iisa, na siya ay sumasama sa atin. Sabi niya, I will be with you. At yun din yung sinabi ni Jesus Christ, di ba, sa Matthew 28 verse 20, I am with you always. Nandito yung kwento ng isang hari, si Uzziah, di ba, sa lahi ng Israel. Siya ay bata pa, di ba, nung naging hari. Pero siya ay nakalugod sa Panginoon. At sabi niya sa verse 5 ng 2 Chronicles 26, he set himself to seek God in the days of Zechariah, who instructed him in the fear of God. And as long as he sought the Lord, God made him prosper. Diba? Ito yung katangian ng mga tao na sasamahan ng Panginoon. Katulad ni Uzziah, na pwede siyang pumalpak sa paghahari, pwede siyang pumalpak sa kanyang propesyon, sa kanyang otoridad, sa kanyang kalagayan. Pero dahil siya ay napalugod niya ang Panginoon, naglakad siya ng matuwid sa Panginoon, at ang dahilan kung bakit siya nakapaglakad ng ganoon, kanya kasing nilayon na hanapin ang Diyos. At makinig siya sa propeta, makinig siya sa pagpapaalala sa kanya ng mga nakakakilala sa Diyos, sa mga sumusunod sa Diyos, sa mga isinusugo ng Diyos sa kanya upang siya ay tulungan, itaguyod sa kanyang paglilingkod sa kanyang pamumuhay. At ang itinuro sa kanya ni Zechariah, hindi lamang salita ng Diyos, hindi lamang ang Diyos, kundi takot sa Diyos. At sabi niya, kaya niya sinahanap ang God. At habang kanyang hinahanap ang Diyos, ginawa siyang masagana ng Panginoon. Pinasagana siya. Diba? So, merong ganitong kalagayan yung tao kapag ginugusto niya yung presensya ng Panginoon. Diba? Siya naghahanap sa Panginoon. Hindi lang siya naghahanap ng pagpapala, kundi yung nagpala. Hindi lang siya naghahanap ng kaligtasan, kundi ang tagapagligtas, yung kanyang hinahanap. Diba? At sa kanyang prayers, ang kanyang hinahanap ay ang Diyos. At kahit sa kanyang pamumuhay, ito yung kanyang hanap. Hindi lang siya naghahanap buhay, yung mananampalatayang katulad ni Uzziah, kundi naghahanap Diyos siya. At ito yung kanyang ginagawa. At habang ginagawa niya, dahil sumasa kanya yung Panginoon, ang presensya ng Panginoon ay sumasa kanya, siya ay fully secured. Ang kalooban ng Panginoon, ang kanyang nilalakaran, ang katapatan ng Panginoon, ang kanyang tahanan, ang presensya ng Panginoon, ang kanyang kagustuhan. Ito ang kalagayan, 'di ba, kapag yung presensya ng Panginoon ay
nasanay tayo na magkaroon, nasanay tayo at hindi tayo nakakalimot. Tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu, meron tayong ganitong kalagayan. Pero pwede nating mabaliwala ito kapag hindi natin siya gugustuhin, kapag pipiliin natin na huwag siyang pahalagahan. Pero katulad ni Usaya, di ba, ito yung magandang halimbawa at huwaran sa atin, seek the Lord. Di ba? At love the instruction about the fear of God. At ito ang magpapanatili sa atin sa presensya ng Panginoon at ang presensya niya ay mananatili sa atin. God is our constant in change. May mga kalagayan tayo at binabago niya yung ating mga kapayapaan, binabago niya yung ating minsan kahit yung ating mindsets, di ba? Binabago niya yung ating mga perspectives na sana hindi. Okay? Pero dahil ang Panginoon ay sumasa atin, merong isang hindi nagbabago sa atin. At kung tayo tumitingin at siya yung ating kayamanan at siya yung ating pinagkukunan at siya yung ating buhay, tayo din ay constant, nagpapatuloy, nananatili, hindi nagbabago kahit na pabago-bago ang meron tayo o ang mundong ginagalawan natin. Sabi sa Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus Christ is the same forever. Hindi siya magbabago. Di ba? Siya yung hindi nagbabago sa pabago-bagong kalagayan na meron tayo. At kung siya ay sumasa atin, ito yung maganda. Di ba? The ever-present God, si Jesus na sumasa atin. Siya ay hindi pwedeng baguhin ng kalagayan natin o ng sanglibutan na tinitirhan natin o ng sangkatauhan na kapwa natin. Hindi siya babaguhin. Kasi siya ay palagi pareho lang. Nagpapatuloy siya at nananatili siyang pareho lang. Ang Panginoon ay kailanman pareho lang. Diba? At kung siya yung ating angkla, hindi tayo magbabago ng lakas. Hindi tayo magbabago ng katibayan. At kung siya yung ating pinagkukunan, palaging meron tayo. Kasi siya ay ating tagapaglaan. Kasi siya yung ating tagatustos at tagapagtaguyod. Siya yung ating hindi nagbabago sa pabago-bagong kalagayan na meron tayo. We live in a spiritual battlefield, but we do not fight for victory. We fight from it. Diba? At sa ating pakikipagtunggali at sa ating pakikipagbaka, kasi struggle po yung pagsunod. Hindi lang siya madali na paglalakad. Subalit, ito ay punong-puno ng pakikipagsapalaran, punong-puno ng pakikipaglaban, punong-puno ng mga hamon, punong-puno ng pakikipagbaka. At alam nating lahat yun at ito'y nagsisimula at nagpapatuloy sa ating spiritual na kalagayan. Pero hindi tayo nagpapatuloy na nakikipaglaban. Pero we do not fight for victory. Dahil nanalo na si Jesus at hindi siya nagbabago sa atin. Di ba minsan sinabi niya na sa sanglibutan kaya merong tribulation. Pero sabi niya, cheer up, I have overcome the world. So, hindi tayo lumalaban para magtagumpay. Nagtagumpay na si Jesus sa atin. At mula dun sa tagumpay niya, tayo ay magtatagumpay din. Kaya nga sabi, we do not fight for victory. We fight from it. At yung victory ng Panginoon na ito na sumasa atin, okay, yun din yung ating magiging tagumpay. At mula doon tayo ay magtatagumpay. Kaya nga mahalaga na malaman natin siya ay nandito para sa ating tagumpay. Hindi para tayo ay lamunin ng ating mga kalagayan, talunin ng ating mga kalaban o kaya naman mga kaaway, subalit may pagtagumpay tayo dahil may pagtatagumpay na siya. Sa Psalm 42 verse 2, my soul thirsts for God. Nandito si David, di ba isa siyang mandirigma? At nung panahon niya ay pinakamatapang, pinakakumpiyansa at pinakamagaling na mandirigma.
At minsan sabi niya, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Nauuhaw sa buhay na Diyos. When shall I come and appear before God? Kailan ako pupunta at dadating sa kanyang presensya, sa presensya ng Diyos? At ito yung ginugusto niya, yung presensya ng Panginoon. Siya ay palaging nauuhaw o nauuhaw siya sa Diyos. At ito ang gumagawa upang tayo ay samahan ng Panginoon. Ito yung tao na hindi siya mawawalan ng God. Hindi, hindi ko sinasabi dahil aalis yung God, kundi ang God ay mananatiling litaw. Ang Diyos ay mananatiling obvious. 'Di ba? Sensitive itong tao na to sa God dahil palagi niyang ginugusto yung God sa buhay niya na parang tubig. Na kung wala yung tubig, mamamatay tayo. Ganun din yung kalagayan nitong taong ganito. At hindi siya mawawalan ng Diyos kasi palagi niyang mararanasan yung God na to. Palagi siyang bibigyan ng pagkakataon uh, na ang Diyos ay makaugnayan niya, na ang Diyos ay matagpuan niya, na ang Diyos ay makasama niya. Katulad ni David, muli sa 1 Samuel 17 verse 45, nung nakipaglaban siya sa Filisteo na si Goliath. Sabi niya diyan din, David said to the Philistine, "You come to me with a sword and with a spear and with a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied." So, ang dami mong mga armas at ikaw ay makikipaglaban sa akin. Sabi niya, pero ako ay dumadating sa pangalan ng Panginoon ng hukbo, ang Diyos ng mga hukbo ng Israel na iyong kinalaban. At sa ating pakikipagdigma at sa ating struggles, 'di ba, sa ating challenges, sa ating mga trials, dahil sumasama sa atin ang God, tayo ay humaharap sa mga ito in the name, in the authority, in the presence, 'di ba, of the Lord of hosts, the God of the armies, the God of hosts. At sabi niya, ito yung ito yung iyong hinahamon, ito yung iyong nilalabanan. Dahil ang presensya ng Panginoon ay sumasa atin, hindi lamang siya passive, siya ay active. At siya ay aktibo sa paglalaan, siya ay aktibo sa kahit sa pakikipaglaban para sa atin. 'Di ba? Kaya nga tayo nagtatagumpay dahil sa tagumpay niya, dahil sa kalakasan niya, dahil sa kapangyarihan niya. Dahil hindi siya dumating upang maging ever present sa atin na wala siyang gagawin. Madami tayong mga kalagayan at kasakasama siya. 'Di ba? Napakagandang maramdaman, napakagandang malaman, 'di ba, na kahit yung pinaka best friend mo, kahit yung pinaka mahalagang tao na nagmamahal sa iyo, wala, ang Diyos ay sumasa iyo at lahat ng kawalan, lahat ng absence ay pinupunuan niya. Sa ating worship, ito rin yung sinabi ni David. Sabi niya sa Psalm 22 verse 3, "Yet you are holy, ikaw ay banal, enthroned on the praises of Israel." At ikaw ay nakaupo o kaya tumatahan ka sa mga pagpuri ng Israel. Ikaw ay banal pero nandito ka sa bayan na to na hindi. Tumatahan ka dito. Naghahari ka doon sa kanilang praises. Kaya tayo nagtatagumpay. 'Di ba? Kasi siya ay naghahari. Habang tayo ay nakakaramdam, nakakaranas, naghihirap, pero tayo pa din ay pumupuri, tayo pa din ay sumasamba, tayo pa rin ay nagpapatuloy, ang banal ay sumasa atin. At hindi lang yon, siya ay naghahari sa atin upang pagharian natin ang mga kalagayan na meron tayo. Siya ay tumatahan sa atin, siya ay tumitira sa atin, sa ating mga pagpuri, sa ating mga pagdarasal, lalo na sa mga kalagayang mahirap. Hindi alam ng mga kasama natin. Punong-puno na tayo ng pangamba, ng takot, ng pagdududa. Punong-puno tayo ng kalungkutan, punong-puno ng paghihirap. Minsan may mga kalagayan na ganun tayo. 'Di ba? Katulad tayo ng mga ng panahon. Minsan ay maaraw pero minsan hindi lamang maulan, baha. Hindi lamang maulan, bagyo.
Di ba? Pero sa kabila ng mga kalagayan na to, tayo pa din ay mananalangin katulad ng dati. Tayo pa rin ay magpupuri katulad ng dati. And in those times, in those moments, the holy enthrones, di ba? Our praises, our prayers, at kasakasama natin siya. Di ba? Siya ay maghahari at tayo ay maghahari kasama niya sa mga kalagayan na meron tayo. Ito yung mabuti, di ba, na maintindihan natin. Ito yung mabuti na tanggapin natin, paniwalaan, maranasan. God does not promise to keep us from trials, but He faithfully promises to be with us as we go through them. So, walang paglalakad na walang mahirap na kalagayan, walang pagsubok. Palaging meron. Kahit naman sa mga hindi pa naglalakad, meron na silang mga problema at mga hirap na kalagayan. Pero, kanyang ipinapangako sa atin na siya ay magiging matapat, na kakasamahin niya tayo, sasamahan niya tayo na makatawid at makaraos. Ay, yan ang pagpapala. Yung kanyang pangako ng presensya niya. Sa Matthew 18 verse 20, for where 2 or 3 are gathered in my name, sabi ni Jesus, there am I among them. Kung ang 2 o 3 ay nagkakatipon sa pangalan niya, ay nasa gitna nila ako. At oo, ginamit natin ito sa pananaw tungkol sa worship, sa fellowship, 'di ba? Na kung nag-fellowship, nag-worship yung 2 o 3 nandun siya, malamang katulad ng sinasabi nung mga nabasa na natin mga verses. Pero itong verse na to ay patungkol sa pagdidisiplina, sa pagbibigay ng disiplina sa mga pumalya, 'di ba? At ito ay may kinalaman dun sa verse 16. Ito ay nasa verse 20, pero sa verse 16 tungkol dun sa 2 o 3 na makikipag-usap dun sa pumalpak na tao, nakasakit na tao. Diba? At kinakailangan siyang ituwid, kinakailangan siyang sabihan. Diba? At sabi dito, kung 3 o 2 o 3 ay nagtitipon sa pangalan niya, okay, upang ayusin yung mga kalagayan, upang ayusin yung mga sigalot, upang turuan, upang gabayan, upang bigyan direksyon, 'di ba, yung paglalakad ng isang kapatid. Tulungan siya upang ang kanyang paglalakad ay maisaayos. Minsan hindi lamang isa yung kailangan natin upang tayo matuto. Minsan hindi lamang 2, 'di ba? Minsan 3. At ito ay may basis, 'di ba, sa kanilang pagdidesisyon nung unang panahon, nung mga panahon na ito. Kasi para mapagtibay yung isang bagay, kinakailangan ng 2 o 3 na nagkakaisa para mapagtibay yung isang kaisipan, para mapagtibay yung isang desisyon. At ito yung ibig sabihin nito. Hindi ito sa fellowship, hindi ito sa sa pagtitipon, kundi pagtitipon upang magbigay disiplina, 'di ba? Sama niya, nandun ako. Dahil gusto niya na maituwid, maitama yung mga tao. At yun din yung sinasabi ng verse 19. Again, I say to you, if 2 or of you agree on earth about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. 'Di ba? Ito pa din ay yung pagsasaayos ng mga taong hindi maaayos. Pagsasaayos ng mga kalagayan ng mga may tampuhan, may alitan, may galit sa isa't isa. Offended sila. At kinakailangan silang isaayos, 'di ba? At nandoon yung Ama, 'di ba, na ang kalooban niya ay inilalagay niya sa gitna nila. 'Di ba? Maayos yung mga sigalot, mapatawad yung mga dapat patawarin, humingi ng tawad yung mga dapat humingi ng tawad, at magpatawad yung kinakailangang magpatawad. Sa mga pagkakataong ito na mahirap, okay, ay tinutulungan niya tayo upang yung mga hindi nagkakasundo will agree
Okay, will agree. Yung mga walang agreement will agree. So, yun yung sinasabi niya. So, sa mga pagkakataon na ganito, nandun siya upang tumulong. Yung presensya ng God, yung kalooban ng Diyos, yung katapatan niya ay maaasahan natin sa mga ganitong mga pagkakataon. Kapag merong problema sa pagitan natin, ang Panginoon ay namumroblema din. At ayaw niya yung ganong kalagayan natin. Kaya siya ay pumapagitna. Magbibigay siya ng giya, magbibigay siya ng malinaw na kalooban, at tutulungan niya tayong magdesisyon to be in agreement again. Hindi lamang with Him, kundi with each other. We are not called to understand everything, but to trust in the one who does. So bakit siya sumasa atin kapag nagkakaroon tayo ng di pagkakaunawaan? At minsan hindi natin maunawaan kung bakit dapat tayong magkaisa, bakit tayo dapat magkabati, 'di ba? O kaya magkaayos. Nandun siya upang magtiwala tayo sa kanya na pinakamainam yung gusto niya para sa atin. At ano yung gusto niya sa atin? To be in agreement with each other. 'Di ba? So, yun yung ating ipagdasal. Yun yung ating maunawaan. 'Di ba? Kung bakit nandun siya sa gitna natin at ginugusto niyang nasa gitna natin kapag tayo ay hindi in agreement. Lalo-lalo na kapag pinag-uusapan na yung pag-aayos. At kahit hindi natin naiintindihan at mahirap maintindihan dahil siguro sa mga na-offend na mga feelings, 'di ba? Mga nasaktan na mga damdamin. At yun madalas ayaw nang umunawa yung ganoon. Pero sana gugustuhin mo pa rin magtiwala sa nakakaintindi ng lahat upang ikaw ay magabayan niya, upang ikaw ay samahan niya. So sa ating pangangaral ay ganun din. Sumasa atin ng Panginoon. Sa Luke 12 verse 12, "For the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say." Yung presensya ng banal, yung presensya ng banal na Espiritu ay magtuturo daw sa atin dun sa sandali na yun, sabi niya, kung ano yung ating sasabihin. Kung hindi natin alam yung susunod, uh, kung tayo ay makakalimutin, kung tayo ay nininervyos baka, magsasalita ka pa rin. At sa pagsasalita mo, ang Panginoon ay magbibigay ng iyong sasabihin. Yung mga dapat mong sabihin. Tuturuan niya tayo. Sa verse 15, chapter 21, "For I will give you a mouth and wisdom." Bibigyan ko kayo ng bibig o ng mga salita at ng mga karunungan, "which none of your adversaries will be able to withstand or contradict." Na hindi pwedeng salungatin. Okay? O kaya naman, hindi pwedeng talunin ng iyong mga kaaway. Siya ay magbibigay ng salita at karunungan. Siya ay magbibigay ng ating sasabihin. Paano niya gagawin yun? Kasi He is ever present. Kasi kasama natin siya. 'Di ba? At meron siyang gagawin, meron siyang ibibigay, meron siyang pagtulong sa atin. Hindi siya nandyan na passive. Nandyan siya na active upang tayo ay maging fully secure. Secured. 'Di ba na ang kalooban niya, ang katapatan niya ay sumasa atin dahil siya ay sumasa atin. Buksan natin yung ating kaisipan. Alamin natin yung katotohanan ito na sa kanyang presensya ay mayroong pagtatagumpay, sa kanyang presensya ay may tulong, sa kanyang presensya ay may paraan. God's presence is active and distributive in the interdependent church. At sa gitna ng simbahan na mayroong iba-ibang mga tao, mayroong iba-ibang mga mananampalataya na magkakasama, 'di ba? Ang presensya ng Panginoon ay nandoon. Kapag sila ay dumidepende sa isa't isa. Hindi lang tayo mga dependent na mga tao, hindi lang tayo independent na mga tao sa isang simbahan. Di ba na tayo ay palaging umaasa na lang o kaya naman tayo yung palagi na lang na inaasahan. Kundi tayo ay interdependent. At ang ibig sabihin, minsan tayo ay umaasa, minsan tayo ay inaasahan. At sa ganitong aktibong simbahan na nagbibigayan at tumatanggap, okay, nagsishare at
humihingi. Merong aktibo na presensya ang Panginoon. Merong Diyos na nagbibigay para meron tayong maibigay at maibahagi. Merong Diyos na aktibo na nasa buhay natin upang tayo ay aktibo na magkaroon ng kinalaman, hindi lamang para sa kapakanan, hindi lamang para sa paglago, kundi para sa pagpapatuloy ng bawat isa sa simbahan. Hindi lamang ito sa financial na paraan, o material, o natural, o physical, sa spiritual, sa emotional, sa mental, psychological. Pwede nating dependihan yung isa't isa. At ang simbahan ay katawan ng Panginoon. At ang presensya niya ay sumasa kanila, sumasa atin. Diba? At tayo ay tinutulungan ng Panginoon sa pamamagitan ng kapatiran. Dahil sa kanilang prayers, dahil sa kanilang pagbibigay, dahil sa kanilang pangihikayat, tayo ay nakakabangon, tayo ay nakakapagtagumpay, tayo ay nakakapagpatuloy. Tayo ay nagbubunga ng madami, 'di ba? Dahil ang dinidependehan natin ay ang katawan ng Panginoon, presensya niya, kapangyarihan niya sa ating kapatiran. So God's presence is active and distributive, 'di ba? Kapag interdependent ang bawat isa. Ang bawat isa ay tumanggap ng abilidad, tumanggap ng mga kakayahan, tumanggap ng mga kaloob, at ito ay handa nilang i-share sa kanino man sa loob ng simbahan, sa kapakanan, sa paglago, sa pagbunga, at sa pagpapatuloy nila. Sa Colossians 3 verse 17, whatever you do, sabi ni Apostle Paul, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, the Father through Him. Ano man yung inyong gagawin sa salita o sa gawa, gawing lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus, nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus. So, ano man yung ating gagawin, do everything in the name of the Lord Jesus. Diba? So, kung ginagawa natin ito sa pangalan ng Panginoon, lahat ng ginagawa natin, gagawin natin ng excellent. Gagawin natin na meron tayong gana. Gagawin natin na tayo ay mayroong excitement. So, mayroong excellence, may excitement, mayroong interest yung paggawa natin. Why? Kasi we are doing these things to Jesus, for Jesus. Sa Colossians 3:23, whatever you do, sabi niya ulit, work heartily as for the Lord. Okay, yung maging ano kayo, maging masigla yung gawin, ano man yung gagawin ninyo para sa Panginoon at hindi para sa tao. Diba? Paano kapag wala nang tumitingin? Kapag wala nang nakakakita, gagawa pa rin ba tayo? Mag-worship pa rin ba tayo? Tayo pa rin ba itutulong? Tayo pa rin ba ay mag-share? Tayo pa rin ba ay pupunta? Magpapakita pa rin ba tayo? Yes. Kasi hindi sa tao natin ginagawa. Paano kapag nandoon yung mga nakasakit, naka-offend sa iyo, o kaya naman bumaliwala sa iyo? Yes, gagawin ko pa rin. Pupunta pa rin ako, mag-share pa rin ako, magpapakita pa rin ako. Why? Kasi gagawin ko yun ng masigla para sa Panginoon. Sa 1 Corinthians 10 verse 31, the same thought. Sabi niya, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Do all to glorify God. Ano man yung gagawin mo? Why? Kasi si God yung audience lang natin na nag-glorify. Okay? Na-honor siya kapag ginagawa natin lahat para sa Kanya, dahil sa Kanya. Dahil siya, di ba, ay karapat-dapat ng gawan ng kaluguran niya, para sa kaluguran niya. So, bakit tayo ini-encourage, hinihikayat ni Apostle Paul, do whatever you do for the glory of God, di ba? Heartily for God, etc. Dahil the Lord is present. At nandun siya, hindi lamang to give, to share, to do something for us, pero nandun siya for us to serve Him, to glorify Him, to honor Him, kapag ginagawa natin lahat ng mga bagay para sa Kanya. At kapag ginagawa natin lahat ng mga bagay para sa Kanya, dahil nandun yung presensya niya, ay gagawin natin siya ng excellent. Gagawin natin siya na excited. Gagawin natin with interest. Diba? Lahat ng mga bagay-bagay. At ang paggawa natin ay kapuri-puri.
ng Panginoon. Kahit hindi tayo purihin ng tao. Basta ang Panginoon ay masaya, basta ang Panginoon ay naitaas at naluwalhati. Bakit? Kasi nandun siya. Kasi nasa lahat siya ng dako. Lalong-lalo na ang presensya niya ay sumasa atin katulad ng kanyang ipinangako. Working from a place of God's presence turns mundane tasks into acts of worship. Gaano man kaliit yung sa palagay mo, 'di ba? At hindi lamang prayer yung spiritual na gawain, kundi lahat ng gawain kapag gagawin natin sa Panginoon, pag-aalaga ng bata, 'di ba, pagtatrabaho, profesyon, career, etc. Pag-aaral, kapag ginagawa natin lahat ng mga bagay na ito, hindi lamang aware of the presence of God, kundi gagawin natin for the glory of God, gagawin natin for God, lahat ng mga bagay na ito ay ginagawa natin as acts of worship. Pagsamba sa Kanya. Okay? At naghahanap siya ng mga tunay na sasamba sa Kanya. Kapag ginagawa natin lahat yung mga bagay para sa Kanya, acts of worship yon na Kanyang tinatanggap. Nandun siya, hindi lamang to serve, nandun siya to worship. At hindi siya aalis kung nasaan yung service, sacrifice, praise, worship. Pag nandun yung mga yan, nananatili yung kanyang presensya. To secure, to protect, to save. Sa Ezekiel 48 verse 35, ito ay tungkol sa bayan, sa eternal na city of God. Kanyang minestra, kanyang inilatag yung bayan na ito, natitirahan ng God. Sabi niya dito, sa dulo, and the name of the city from that time on shall be the Lord is there. The Lord is there. Okay? So, yan yung pangalan ng bayan. Sabi niya, ang Panginoon ay nandoon. At ang presensya niya ay nandoon. Yun yung kahalagahan ng bayan na pupuntahan natin, yung kingdom na pupuntahan natin. Hindi yung kingdom at yung glory niya, kundi yung nandoon na king at yung glory niya. At eventually, yung pangalan ng bayan ay the Lord is there. At ito yung eternal na tahanan natin, where the Lord is. Kung tayo ngayon ay living in the Spirit, walking in the Spirit, tayo ay titira sa city na ang pangalan ay the Lord is there. Bakit doon tayo titira? Kasi siya yung buhay natin. Kasi yung presensya niya, hindi lamang yung kapangyarihan, hindi lamang yung pagpapala, hindi lamang mga kaloob, kundi siya yung ating purpose, siya yung ating meaning, siya yung ating temporary at siya yung ating eternal. Kapag ubabot sana tayo sa ganitong pagkaintindi at ganitong kamalayan, palagi nating hahanapin na katulad ng tubig ng isang taong nauuhaw ang Panginoon. Palagi nating isisik siya. Di ba? Katulad ni Hosea, katulad ni David. At anong mangyayari kapag gagawin natin yon? Mas lalo niya tayong ipaprosper ng kanyang presensya. And we will be in the city called the Lord is there. Kasi ang pinakamahalaga na kalagayan natin ngayon ay dahil ang Panginoon ay kasama natin. Sana pagpapala sa atin yung ang Panginoon ay kasama natin, hindi yung parang burden, responsibility at ayoko na, 'di ba? Kasi kinakailangan kong maging maingat, kinakailangan kong maging matuwid, kinakailangan kong iwasan yung mga bagay-bagay. Pero kapag gagawin natin lahat yung mga bagay-bagay na ito sa pamamagitan ng kautusan, magiging under the law tayo, yun yung dahilan kung bakit hindi tayo makakatagal. Yun yung dahilan kung bakit ang dami nating nababaptize sa isang taon, pero at the end of the year, karamihan sa kanila wala na. Kasi hindi nila pinahalagahan yung presensya ng Panginoon na tinanggap nila. Kapatid, nandito ka. Sana maintindihan mo na ang papanatili mo dito o kaya naman pagpapatuloy mo ay dahil mahal mo ang God. Dahil hindi law yung sumunod sa Kanya, kundi love ang pagsunod sa Kanya.
at ginugusto natin siya ngayon at magpakailanman. So yan po yung ever-present, fully secured in the will and faithfulness of the God who is always there. At yung pagpapahalaga natin dito sa presensya na ito, yung kasayahan natin at kasiglahan natin na makasama itong presensya na to. Yun yung maglalagay sa atin, hindi lamang sa kaligtasan sa ngayon, kundi sa mabuting hinaharap sa walang hanggan. Dahil ginugusto natin yung Panginoon na palaging nandyan, na hindi tayo iniiwan, na tayo ay aware, at tayo ay pinagpala. Tinatanggap natin na siya yung pagpapala natin. Ngayon at magpakailanman. Good evening ulit at God bless.